Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at walang kasiguraduhan. Hindi natin hawak ang kinabukasan at walang garantiya kung kailan dadating ang tagumpay o pagkabigo. Sa dokumentaryong ito, sisiyasatin natin ang mga kwento ng mga individual na hinarap ang mga hamong ito at nagtagumpay. Nagtungo kami sa Pangklara, Candaba, Pampanga upang makapanayam si Ginoong Enrique Calma. Si Ginoong Calma ay isa sa mga personalidad na sinubok ang matinding katatagan dahil sa mga pagsubok ng buhay. Natagpuan namin si Ginoong Calma sa kanyang poultry farm kung saan siya nag-aayos at nagpapahinga. Inalam namin ang mga dahilan at ang mga bagay na nagbigay inspirasyon kay Ginoong Calma upang pasukin ang negosyo ng poultry farm. Tinalakay namin ang kanyang mga naging desisyon bago pa man siya nakarating sa kasalukuyan niyang kinalalagyan. Sa pagpamanok namin, nasa mga 6 years. Kaya lang, simula lang kami kapaunti. So ngayon, awa ng Diyos, nagsimula kami sa 6,000. Ngayon, mag-11,000 naman na. O mga 11,500 o gano'n. Dati kami nag-iitik. Ngayon, sa pag-iitik namin ay minsan yung negosyo parang swerte-swerte. Sa itik, hindi kami masyadong kumikita noon. Ganon. Hanggang sa may nakilala kami na isang nagmamanok doon sa si Sir Mike Vitalista. Na malaki na siya ngayon. Malaki na siya noon, lalo pa lumaki ngayon. Yun, hanggang sa nakibalita kami doon na maganda ba ang manok. Sabi niya, okay, baka pwedeng magpaturo na magsimula. Yun, nakapagsimula kami sa pamamagitan ng pagkuha na yun, nakapagsimula na kami. Yun. Una lang, yung hindi kami nag-aalaga ng ganito, bumili lang kami. Bumili lang kami ng malalaki na. Akin. Minsan kasi yung tao may kanya-kanya ng karunungan at may kanya-kanya ng gusto. Una-una kasi, dito kami sa pagpapalay, di ba? Pagpapalay dito sa Pangkalara. Pangkalara nga pala tayo, no? Pangkalara po ako. Ang hanap buhay dito yung pagpapalay. Ang gandang tambalin ng pagpapalay at dati sana pag-iitik, napunta sa pagmamanok. Kasi yung itik at manok, kumikita siya araw-araw. Yung panggasto sa bahay, yung panggasto sa yung kumimena sa sobra, pambili ng gamit ng palay, ng pataba. Parang maganda siyang tambal. Maganda siyang tambal talaga. Na parang yung pera, gagastusin mo sa palay, pag-ani ng palay, ibig sabihin, ipon na siya. Ipon na. Yun ang una. Pangalawa, ang pagmamanok kasi, kaya nagustuhan din, kung pag-aaralan natin yung pagmamanok ngayon, yung pag-iitik at pagbababoy na, kaya nang tinamaan yung baboy. Yung kasi, yung manok kasi, yung araw-araw na kinakain ng tao yung manok, yung itlog ng manok, araw-araw na kinakain, bibili ng mga tao. Nakita namin na isa sa pinakamagandang hanap buhay talaga, yung pagkain ng tao. Yun talaga kakain. Yun talaga bibilin. Ano man ang mangyari, hirap man ng tao, bibilin yun dahil kakain sila. Ayun. Sa aming pagpapatuloy, tinanong namin siya tungkol sa pinakamalaking hamon ng kanyang hinarap sa industriya ng poultry. So, yun. Siyempre, una-una, hindi siya ganun kaliit ang kapital, malaki kapital yan. Unang kapital talaga ang, siyempre, puproblemahin talaga kapital. Yun. Tawa ng Diyos na ako naman, yun nga, nakilala namin yung Sir Mike Vitalista, kaya nagpapasalamat din kami sa kanya. Pwede ba sabihin yung halaga niyan, halaga? Yung kasi nagsimula kasi kami niya ng 6,000, kala namin maliit yung kapital. At pala may 6,000 ka, kailangan meron ka 4 million. Ganon, 4.5 million. Ganon. Ngayon, naisadjad namin yun kasi itong Sir Mike na nakilala namin, pinautang kami ng manok. Pinautang kami ng manok na halagang 1.2 million. Yun, hanggang sa binayaran namin yun ng isang taon, nabayaran naman namin, awa ng Diyos. Yun ang isang challenge na, pero tinugon ng Diyos. Pinumabay ng Diyos. Pangalawa, yung pagsisimula, pag-aaralan mabuti, tapos andyan, kumisan yung bagyo, nagkakasipon. Di ba, na minsan,
yung kasing bird flu sa ating bansang Pilipinas o yung sakit eka, hindi naman umaalis na yan eh. Paikot-ikot na lang siya eh. Yun, nagiging kuwan sa amin yun. Pero awa naman ng Diyos, pag sanay napapag-aralan ng gamutin, ganyan, gano'n. Yun. Nakasurvive. Panghuli, nalaman namin kung anong nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy at ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan bilang isang matagumpay na poultry farm owner. Nung walang-wala. Ano nagtulak? Kailangan kasi sa tao, kailangan talaga sa tao kasi, lagi ko kasing katwiran, hindi pwede ang tao, ngayon, di ba dalaga ka, binata, okay lang. Pero pag nagpamilya ka na, hindi pwedeng yung dating income mo ay isa, mananatili na lang sa isa. Kasi, okay kung makikita mo kayo 100 piso, hindi pwede 100 piso. Kasi, una-una, magkakaanak ka. Pag nagkaanak ka na isa, magkakaanak ka ng dalawa. Ganyan. Ibig sabihin, yun ang nagiging instrumento na mas lalo kami nagiging porsigido na bilang mga magulang na para magpalaki ng business ng anak buhay o magsimula dahil para sa mga anak talaga. Na sa financial o sa peace o sa pagganyan. Both po. Both. O meron. Una nga, siyempre yung misis. Yun, kailangan yung kayong mag-asawa ay isa desisyon, nakasuporta siya, hindi pwede yung isa lang. Yun, nakasuporta siya physically, financially, spiritually, nakasuporta. Ayun nga, sila sa yung Sir Mike Vitalista, yun ang sumuporta. At pangalawa, at yung meron namang dumating din na yung mga yung bet na merong sekretarya siya na parang napunta rin dito na para yung mag-guide sa amin kung paano magpainom ng gamot, magpainom ng vitamin, yun, maggamot ng yun, meron. Ayan, pinaka-importante natutunan. Yun, pinaka-importante kong natutunan, pagka nagkaroon ng hanap buhay na ganito, dapat mahalin, dapat tutukan, hindi pwedeng hindi tutukan. Saka unang-una, siyempre, minsan corny sa mga tao. Dapat talaga isang matututunan. Lagi ipagdadasal ano man yung hanap buhay. Number one talaga Panginoon Diyos eh. Kahit na ano pa kasi siya talaga yung may control eh. Share ko lang Noong una kami nagmanok, meron nga pala kami, alam mo yung barangay Pulutan mo dito, merong manok dyan, isang 10,000 saka isang 8,000. Sabay kami ng lagay, nauna sila ng bagya. Nung tumama yung mini bear flu namatay lahat, maraming namatay doon, nagbenta yon, binenta nila, wala pa sa ang manok namin noon, yung manok namin na 6,000, una pa lang kami noon, yun, siguro wala pa isang taon. Wala pa, mga 7 months pala, ibig sabihin, kalakasan pa lang niya. Yung kanila, mga namatay, yung mga kanila naibenta, ganyan, binenta na nila kasi ganun, ganyan. Yung sa amin, hindi siya namatay. Yun nga, una, Panginoon Diyos, kuminsan corny, hindi tayo pwedeng manahan sa sarili nating lakas. Una, Panginoon Diyos, kahit sa inyo man, kailangan lang ay Panginoon Diyos. Pagkatiwala niyo yung pangarap sa Diyos. Tapos, pag kumikita tayo, lagi ko sineshare to, ewan ko kung nakapumapa sa sasabihin ko to para sa tanong mo sa akin. Lagi ko narinig sa isang mga bagay, experience ko to, natutunan ko, kaya kahit pa paano, dumagdag eh. Dati ang building namin, ito lang eh. Sumunod dito, gano'n yun. Tapos nagpapagawa kami ng isang ganyang kalaki uli sa dulo eh. Meron uli sa ganyang kalaki. Nakita ko sa mga nagtagumpay na negosyante, lagi ko rin sineshare sa mga anak ko, kapag kumikita ang isang negosyante, kailangan lalong matipid. Laging matipid, iniipon yung puhunan. Iniipon yung kinikita para makapagpalaki ng business. Tandaan nyo yan, basta kumita kayo, saka dapat may bank account. Narinig ko naman yan sa mga mayayaman, sa mga sensado. Kasi engineer by law, may mga suki ako nag-iitlog, gano'n, puro gano'n.
na alamin nila kung yun ba yung gusto nila. Kailangan kasi pag pinasok natin isang business, kailangan masaya eh. Kailangan masaya tayo. Yun ba yung gusto mo talaga? Ganon. Pag di mo kasi gusto, maganda yung hanap buhay na, masasabi ko sa mga bago pa, maganda yung hanap buhay din na pagpo-poultry. Pagmamanok, pag-iitik, ganyan. Basta kailangan, gusto mo lang. Gusto mo. Kasi marami siyang trabaho eh. Marami din siyang, ano ba sa English yun, marami din chat, marami din mga pagdadaanan talaga. May mga sakit, may mga kailangan pa ilamin araw-araw ng vitamin, ng gamot, ganyan. Aalamin mo. Kailangan talaga, gusto mo, at focus. Yun. Pag sinimulan, focus. At pagka yung pera na hindi yung nakapagsimula na, kailangan talaga, doon na umiiral nga ako minsan, di ba maraming nagdinegosyo, naghahanap buhay, nagsisimula sa maliit. Hindi lumalaki. Kasi pag kumita, nagwa one day millionaire. Ugali natin Pilipino yun eh. No? Pero hindi eh. Kailangan pag kumita, itabi. Kailangan itabi. Basta magtabi. Ating natutunan mula kay Ginoong Enrique Calma na ang pagtitiyaga ay isa sa pinaka-importanteng sangkap upang mabago ang direksyon ng buhay.